Hello po, ako po si Cara David at sasagutin ko po ang mga tanong ninyo galing sa TikTok at Reddit. Wow! Parang Miss Universe yung mga tanong. Shucks! Pinaka-importanting lesson na natutuhan ko kay Ma'am Jessica ay mag-commute ka. Hindi, lagi po itong sinasabi ni Ma'am Jessica na kung maghahanap ka ng storya, huwag ka lang maghanap sa internet, huwag ka lang maghanap sa social media, huwag ka lang maghanap dun sa kung ano na yung lumabas. Go out. Go to the grassroots areas, go to the ground, as in, mag-commute ka kung kailangan para makuha mo talaga yung pulso ng mga tao. Parang niyo akong pinapili ng pinakapaborito kong anak kasi lahat ng docu na ginagawa ko, kino-consider ko na parang anak ko sila. Pero siguro mapapansin ninyo yung pinaka malapit sa puso ko yung mga katutubong mga Pilipino. So mga Aita, mga Mangyan, marami na akong mga ginawang mga documentaries sa mga communities ng mga katutubong Aita at katutubong Mangyan. Pinaka-challenging, yung talagang pinaka-natakot siguro ako, nung pinagawa ako ng documentary long time ago sa Basilan at the height of yung mga Abu Sayyaf, ganon. And nung time na yon, katulad ng maraming tao, meron din ako mga stereotype against yung mga kapatid nating mga Muslim. Naiwan actually ako sa community. Tapos, yung security naiwan talaga ako. So, I had to spend the night in a community and natatandaan ko takot na takot ako noon. Pero, ang babait ng mga kapatid nating Muslim, sobrang binantayan nila kami. Tapos doon ko na-realize na hindi natin dapat hinuhusgahan ng isang tao dahil lang sa kanyang kasarian, kakayahan, o pananampalataya. Kasi lahat tayo Pilipino, lahat tayo tao. At yun, huwag nating husgahan ng mga tao dahil lang sa mga bagay na ito. Ang mission naman namin sa lahat ng docus na ginagawa namin ay maging instrumento sana ng pagbabago yung aming mga documentaries. So sa mga nakakakilala po sa akin, alam niyo po siguro na more than 20 years na po akong merong scholarship foundation. So yung dalawang bata po doon sa Kapalit ng Katahimikan, happy to report to you na nag-aaral na po sila and we are helping them with counseling and with their studies and hopefully sana magkaroon pa rin sila ng maayos at magandang kinabukasan sa kabila ng madilim nilang nakaraan.